Hello kakabsat. So yung mga nagtatanong kung paano i-season itong palayok bago natin gamitin, kung bagong bili. So tuturuan ko po yung paano i-season itong palayok natin kakabsat. So yung first step natin, ilulubog natin itong palayok dito sa tubig kakabsat, yung punong-puno yung talagang malulubog ito. So yan, lulubog na natin kakabsat. Ayan o. Ayan o, para mailabas na yung hangin. So tignan nyo kakabsat. Ayan o, nilalabas na yung hangin sa loob ng palayok. So ibababad natin ng mga 10 hours or mas maganda isang araw, 24 hours. So hintayin natin na nawala yung mga bubbles. So mahaba-habang oras yan. Good morning kakabsat. So may dala tayong bigas. So ito yung second step natin. Tingnan na natin yung binabad natin na palayok. So yun kakabsat, wala na siyang bubbles. So hanguin na natin. Tapos kakabsat, hugasan natin na walang sabon. Basta hugasan lang natin na ganito. Ayan. So next step na tayo kakabsat. Sakto magsasayang tayo. So magagamit natin yung hugas bigas. Okay na yan. Lagyan na natin dito sa may clay pot. Yan, okay na yan kakabsat, kahit hindi siya puno. Kahit kalahati lang pwede yan. So yan kakabsat, takpan na natin. Babad natin ng mga 24 hours or 10 hours, pwede rin. Hello kakabsat. So after 24 hours, ginawa natin 24 hours para mas maganda. So next step na tayo. Nga pala kakabsat, hindi ko pa tinapon tong hugas bigas So pakukulaan natin yan ng mga 10 minutes lang. So magsiga na tayo. Parikit na tayo ng uling. Yan, saling po ito kakabsat Pine tree, hindi po ito agarwood. Pine tree. Saling sa Ilocano. So ayan kakabsat, nakapagsiga na tayo. Lagay na natin itong palayok na may hugas bigas. So ang purpose ng hugas bigas kakabsat, pagka ginamit na, mabango yung iluluto natin. Yun ang purpose niya. So okay na to kakabsat. Ayan napakuluan na natin ng mga 10 minutes. Okay na yan. So tatapon na natin. So next step na tayo. So ayan kakabsat, tinapon ko na yung hugas bigas. Tapos sinugasan na natin ng tubig. Tapos ang gamit natin malambot na tela. Kahit sponge, gumamit ka ng sponge pwede. So bago natin hinugasan kakabsat, pinalamig muna natin ng mga 1 oras bago natin hugasan. Tapos patuyuin lang natin kakabsat, medyo basa pa. So punta na tayo sa last step pagka natuyo na yan. O yan kakabsat, tuyo na siya. Last step na tayo. So yung lalagay natin dito ay cooking oil. Then papahid natin sa surface niya. Yung buong yan, yung sa loob. So ang purpose ng pagpahid ng oil dito kakabsat, para maiwasan yung pagdikit yung niluluto natin. Hindi masyadong magdikit-dikit. So ayan kakabsat, okay na to. Hayaan lang natin na ma-absorb nung clay pot tong oil. So ready to use na yan. I-rest lang natin ng mga 1 oras hanggang sa ma-absorb yung oil na pinahid natin. Okay na yan kakabsat Give in George. Mahaba-habang proseso. Pero pag nagluto ka na, matutuwa ka na. So tiis lang kakabsat sa pag-seasoning ng clay pot kapag bagong bili. Mahaba-habang proseso. So hanggang dito na lang yung video natin kakabsat. Sana ay may natutunan kayo. At lagi po kayong mag-iingat, lalong-lalo na po yung mga OFW natin kapatid dyan sa abroad. Always na pray to God at always na pray na lagi kayong malakas para makapagtrabaho kayo ng maayos para sa pamilya. Basta mag-ingat lang po kayo dyan kasi may naghihintay na pamilya. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo lahat. God bless everyone.